Hello at welcome ulit sa ating programang Yes, You'll Know the Truth. At ito po naman ang inyong lingkod, si Brother Erwin Silva. At ngayon naman po mga kaibigan, ito naman pong tuklasin ang World of Wine of Babylon in Revelation 17. At ito po ay part 9 na po mga kaibigan. At ito po ay meron po itong ugnayan sa kanilang tinatawag na priest na sila po ay claim na sila po yung talagang totoong ordained o pinili ng Panginoon upang mamahagi ng salita ng Panginoon. At tingnan po natin mga kaibigan kung sino nga ba itong mga priest na ito at saan po sila nanggaling. Ito po mga kaibigan, atin pong basahin ulit yung Revelation 17 verse 2 at, kasi po dito po nakaikot yung ating pag-aaral. Revelation 17 verse 2, with whom the kings of the earth committed fornication and the inhabitants of the earth had been made drunk with the wine of her fornication. Alam ng panahon po natin mga kaibigan kung sino naman to ang woman na nag-ride on the beast at sino po itong 7 heads and 10 horn beast. Kita niyo po dyan mga kaibigan sa ating video na the comparison of sea beast and Jesus Christ and the woman of Revelation 17 and 18 ating videos at saka part 1 ito mga kaibigan. Tingnan nyo lang po upang maliwanagan kayo kung ano pong ibig sabihin ng mga symbolikal na to na ating mababasa sa Revelation 17 verse 2. At ito nga po mga kaibigan, ito po yung binibigay nilang mga Bible verse no ng mga Roman Catholic Church to claim na sila po yung talagang priest that ordained. But ye are the generations, a royal priesthood, yun, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praise of him who hath called you out of the darkness into the marvelous light. 1 Peter 2:9. Ito po mga kaibigan, ito po yung kanilang mga claim. At ito po mga kaibigan, meron pong nakasulat doon sa Old Testament, no? Na kiniklaim nila na sila po ay talagang meron po silang tinatawag na kaugnayan sa salvation. Kasi po dito po sa Leviticus chapter 4 verse 1 to 7, ito po, basahin po natin at nyo pong, kasi po ito rin po kasi yung kanilang ipinibigay to prove na sila nga talaga yung priest ngayon. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, if a soul shall sin through ignorance against any commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them, no, yung nakasala daw sa hindi sa pagsunod ng mga laws ng Panginoon, no? Ito po ang kanilang gagawin. If the priest that is anointed, yon, ito po yung kanilang sinasabi na sila daw po ito, do sin according to the sin of the people, let him bring for his sins, which he has sinned again, a young bullock without blemish unto the Lord for a sin offering. Yon. Yung priest din naman, umoffer din naman ng sacrifice para sa kanya. So, ibig sabihin po, yung priest na nandito is makasalanan din. Hindi po siya gagawa ng isang ritual for his own, no, kung wala siyang kasalanan. Kasi po, pag once nga hindi rin po siya nag-sacrifice bago siya pumasok in the sanctuary, mamamatay po ang priest na to. And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and shall lay his hand upon the bullock's heads and kill the bullocks before the Lord. Yun, pinapatay yung baka, no, para sa kanya sa priest. And the priest that is anointed shall take up the bullock's blood, and bring it to the tabernacle of the congregation. And the priest shall dip his finger in the blood, sprinkling the blood of the 7 times before the Lord and before the veil of the sanctuary. So, kinukuha niya po, sinadala sa loob, and sprinkle 7 times. And the priest shall put some of the blood on the horns of the altars of sweet incense before the Lord, which is in the tabernacle of the congregation, and shall pour all the blood from the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation. Yun. So,
meron po itong mga procedure kasi bago siya mag-offer ng sacrifice para sa taong nagkasala, no? At yung taong nagkasala niyan, mga kaibigan, dumadala rin ng any kind, no? Depende sa kanyang status sa kanyang buhay, kung ano lang po yung kanyang ma-offer as a sacrifice nung naaayon din sa gusto ng Panginoon. So ito po yung sinasabi nila, malaki daw yung papel ng priest sa pagkuha ng kasalanan ng tao. No, at yun po ang kanilang claim in the Catholic Encyclopedia, no, article po, this judicial authority will include the power to pardon sin. Yun. Kasi yung sa Old Testament, kiniklaim nila. So, ang tanong ngayon, mga kaibigan, yung sa Bible kasi, Levitical priest po yun. Pag hindi ka po Levites, hindi ka belong sa priestly sa priestly office. Ngayon, sino ba yung priest na yan? Nagsasabi na sila daw yung priest. They are the descendants ba of Levi? No. So, hindi po sila to. Hindi po sila yan. So, kaya po mga kaibigan, nung pagdating ni Christ, itong mga sacrificial system at saka yung chain ng Levitical priest, no? Nawala na po kasi po si Christ po yung shadow ng mga priest at mga sacrifices na yan, no? At ito pong sabi niya nung namatay si Christ at saka nabuhay ulit in 3 days kasi po dahil dito. My little children, these things I write unto you that ye sin not. If any man have sinned, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteousness. Yun. Yung lamb na ino-offer sa sanctuary is Jesus Christ, no? At yung mga furniture sa mga kita sa sanctuary, that is represent to Jesus Christ. So, si Jesus Christ po yung mga kabigat ang nag-fulfill nun lahat. No? At you don't need to go to the priest, to the Pope, para pumingi ng tawad sa inyong kasalanan. Kasi dito, si Christ na po yung mayroong lang right na magpatawad ng kasalanan ng tao. At hindi lang po yung kasalanan ng kumikilala sa kanya, kundi po kasalanan din ng buong mundo. Buddhist ka man, Muslim ka man, Hindu ka man, pag tinanggap mo si Christ as your Savior, your sin will be forgiven. Hindi po sa priest, kaya sa anong priest po, mga kaibigan? Kasi yung high priest natin, mga kaibigan, inside the church, no? Wala na pong priest. Ito po. And we have some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teacher. Wala pong priest inside the church. Pastor, meron na mention. Okay po? Kasi po, yung priest natin, that is already fulfilled by Jesus Christ. Ito po. Now, of these things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is sit in the right hand of the throne of the majesty in heaven. Yun. Sa langit na po yung high priest natin at nakaupo na po sa right hand in heaven. At ito po yung ginagawa niya. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched not man. Yun. Yung sanctuary dito sa lupa nung time ng mga Israelites was the copy of the sanctuary in heaven. That's why Christ came dito sa lupang ito na namatay upang magiging minister to minister the sanctuary in heaven. Siya po yung pumapagitna between man and God para po sa ating mga kasalanan. Wala na pong iba, hindi po Mary, hindi po mga saints, only Christ, especially not a priest or a pope. Ang nagpapagitna sa atin, hindi po siya. Hindi po sila. Only Jesus Christ. At ito mga kaibigan, nakalimutan ko. Tignan niyo po mga kaibigan ha. May insert akong video dito. At ito po ay nakapangilapot na video mga kaibigan. Kunin niyo pong tignan.
maraming taong nakahawak sa paa nitong statue na ito, mga kaibigan. Yung iba pa nga humahalik pa sa paang ito. Yun, nagsasign of the cross. 666 pa. Hindi nila alam na 666 yun. Yan, meron pa nagpapipicture habang nakahawak sa kanyang paa. So, ilang libo kaya yung magagasto mo dyan para lang makipag-picture, makahawak sa paa ng estatwang yan. Grabe yung idolatry na ginagawa nila, mga kaibigan. Okay, atin po muna itong stop, mga kaibigan. Yung importante po dito ay ito pong video kasi para malaman natin kung sino po yung nakaupo dyan at kung sino po yung hinahawakan nilang paa dyan. Kanino pong paa yan. Ito po, mga kaibigan, ating tignan. Ito po ay mayroon pa tayong source na www.markofthebeast.org at ito po yung sinasabi. The statue of the gods from the Pantheon are now found in the Vatican Museum. Yun, sa Vatican kasi yun, mga kaibigan. With the exemption of the great statue of Jupiter. So, yung mga gods na dun sa Pantheon, nakita nyo naman po kung inyo pong tignan yan sa November 1 nating Halloween and All Saints Day na video. In-explain po dyan yung Pantheon, no? So, kinuha po dyan yung mga gods and goddesses and then except lang po kay Jupiter na statue. So, saan na ngayon kay Jupiter na statue which has been modified, retitled, and seated on the throne in St. Peter's Basilica in Rome or as St. Peter. Yun pong yung paa ng statue na yun, mga kaibigan, na hinahawakan ng mga tao, minsan hinahalikan pa at nagsasign pa ng 666, yun daw si St. Peter. Pero sabi ng source, siya po ay si Jupiter. Thousands of pilgrims kiss the foot of Jupiter while thinking it is the statue of Peter. Habang sila po ay nakahalik sa paa, akala nila yung statwa ni Jupiter is statue ni Peter. Nagkakamali po sila, mga kaibigan, and have been early worn it away. Notice the sun wheel above sa kanyang ulo. Meron ka doon sa nakitang sun wheel, no? Heads. Note also that the pattern of the wall behind the statues utilizes the symbol of Baal. Yung po lang hinahalikan nilang paa at hinahawakan doon sa St. Peter's Basilica po, mga kaibigan, hindi po paa ni St. Peter yun. That is feet of Jupiter na nag-symbolize that they are Baal. They are sun worshipper. 666 po, mga kaibigan. At ito rin po. Atin pong mababasa, mga kaibigan. Many this rebanding of Jupiter into Peter occurred under Pope Leo the First. Yun. O kung hindi man si Pope Leo daw, yung bumigay doon ng pangalan na si Jupiter is St. Peter, so may another early Pope who sought to merge pagan tradition with Christianity. Rebelspirit.com. Yun po. Hindi po si St. Peter yun, kundi yun po si Jupiter. Nasa Bible ba si Jupiter? Ating tignan, mga kaibigan, in Acts chapter 14, verse 12 to 14. And they called Barnabas Jupiter and Paul Mercurius because he was a chief of speaker. Yun dito po, mga kaibigan, kasi nung time ni Paul, gusto kasing i-rename ng mga paganong priest dito sa Ephesus kasi Barnabas was Jupiter. Ibig sabihin po, mga kaibigan, kung ano po yung nangyari sa mga disciples noong unang panahon, inulit lang po ng mga Roman Catholic ngayon. Na-rename po nila yung pangalan ng mga gods and goddesses into Christian name. Ito po yung sabi na, and the priest of Jupiter, which was before the city, yun. Sila pala ang nag-continue ng itong mga priesthood na ito. They are the priests of Jupiter. Yung Roman Catholic po, dito po nang galing sa Ephesus, Church of Ephesus.
They are the priest of Jupiter, not doon sa Levitical priest na itinatag ng Panginoon sa wilderness. Brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people. Yun ang ginawa nila. Which, when the apostle Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran into the people, crying out. So, kung inyo po i-continue to mga kaibigan, sabi ni Paul at Barnabas, kami po ay tao lang, huwag niyo pong gawin yan sa amin. So, they are not the priest of God. As a Levitical priest, they are the priest of Jupiter. At ito po ang masaklap kaibigan. Kung pupunta ka doon sa Rome, sa St. Peter's Basilica, hahawak ka doon sa paa ng statue ni Jupiter, no? Na pinapalagay mong si St. Peter at hahalik ka doon sa kanyang paa na pinapalagay mo na siya si St. Peter. Ito po ang mangyayari sa inyo. And when the town clique had a peace, the people, he said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana? Yan po si Mary na ngayon. And of the image which fell down from Jupiter. You are the worshipper of Jupiter po mga kaibigan. Kung kayo po ay pupunta doon sa St. Peter's Basilica at hahalik at hahawak sa paa na pinapalagay nyo ng St. Peter, yun pala ay si Jupiter. Nakakagulat po mga kaibigan yung ginagawa nila. No? Ginagastusan nyo po ng ilang libong perang pumunta doon para lang gawin nyo ang isang makasalanang bagay na hindi dapat ginagawa ng totoong Kristiyano. They are all pagan belief, mga kaibigan. At ito po ang sabi ni ito, balikan natin yung sinasabi ni St. Peter. 1 Peter 2, verse 9. But ye are the chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth a praises of him that he called you out of the darkness into the marvelous light. Sino po ang priest dito yung sinasabi nila na kiniklaim ng Roman Catholic Church? Ito po mga kaibigan, tinuturo lang po tayo ni St. Peter doon sa wilderness. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun din ang sinabi ni St. Peter. Ito po mga kaibigan. And ye shall be unto a kingdom of priests and holy nation. These are the words which ye shall speak unto the children of Israel. Alam naman po natin mga kaibigan, yung mga Israelites po, sila po ang mga chosen people which was a Sabbath keeper. So ang ibig ko sabihin ni St. Peter doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, you are a kingdom of priests, a holy nation, a peculiar people, if you are a Sabbath keeper, not Sunday worshiper. Sana po mga kaibigan, ito naman po ay isang video ang makabukas ng ating diwa mga kaibigan upang malaman natin ang katotohanan. At ito ulit po ay hindi po pagbabatikos, kundi ito po ay isang brotherly love po na dapat yung malaman ang katotohanan. Ito po, ulit si Brother Erwin Silva, and you shall know the truth.